Yun, what's up mga kaloktoy? Isa na namang NFT game review. Let's go. So, ayun, titignan natin ngayon si Snake City. Pero kasi kung titignan mo siya, may kahawig na siyang game nung nakaraan, yung Snook. Parehas na parehas sila ng itsura. As in, literal na parehas sila ng game. Ng gameplay, pati yung itsura ng NFT, parang yung Snook, kung alam niyo yung Snook na ganito rin yung game. Hindi ko lang alam kung until now is playable and earnable pa din or nag-earn pa doon sa Snook. Pero dito naman sa Snake Cities, hindi pa siya nag-i-start. So, ito yung kanilang gameplay nila. May mga tournament din sila. So, basically lang naman talaga yung game na to. Yun nga lang, under siya ng Avalanche Network. So, coming soon nga siya. Ayun, no? Pero pagka-post ko napastop yung utak ko nung coming soon. Hindi ko alam. Siguro ibang lahi sila kasi COMMING. So, mali ang spelling ng coming soon. So, wala na siguro silang time na baguhin yan. Pero, ang titignan natin ngayon, yung itong kanilang website, no? The Era of Snake. Ayan. Siyempre, merong storyline. Yun nga yung nasa video kanina. So, hindi na natin yan masyadong itatako. Pero may mga, sila na Deep Atlantis, Ocean, yan. Yung mga typical na characters ng snakes mo. So, sa gameplay nila, mayroon tinatawag na free zone, no? Hindi mo kailangan mag-invest dito, o hindi mo rin kailangan bumili ng kahit ano para lang mapagsimula ka dito, no? Meron tayong isang snake, tapos maghahati-hati tayo sa pool, kagaya na itong nasa video, at makaka-earn tayo ng tokens or eggs to help them unlock other paid mode. So, yun yung tinatawag na free zone. So, dito naman sa isa, yung tinatawag natin na discovery mode. Yun yung gagamit tayo ng isang snake, no? Or parang adventure. So, hindi ba lang nila, hindi lang adventure siya, pero ginawa ng discovery. Na ginawa lang nila is mag-explore ka sa isang city or mag-discover ka nga sa isang city sa mga kilalang many local famous places to collect NFT shards. By matching them, they can redeem full NFT with big value. So, hopefully lang talaga maging big value si Snake City. So, madali lang naman, di ba? So, sa training mode naman, so, basic lang naman yung training mode, no? Players choose to a Snake Hero to join a different map in many cities from New York, no? So, kahit pala hindi ka na makapag-ibang bansa, dito pala maka-experience ka na sa kanilang city. Ayan, merong New York, Paris, Beijing, Hanoi, ayan, to fight other snakes for valuable rewards. So, dito pala sa training na to, makapag-fight ka rin sa ibang mga player, yan, sa training mode. User have to use their skills. So, ito kasing snake or yung parang yung gameplay ng Snook is hindi mo kailangan ng maganda yung NFT mo, no? Pero advantage siya yung skills mo. Yung skills ng player or nung gagamit or yung maglalaro nitong Snake City. So, sa arena battle, meron naman tinatawag na players are free to play and earn our token with the daily leaderboard. So, yun nga. Arena is parang PvP or yung tournament. Ang iniisip ko lang sa mga ganito kung paano masusustain or paano yung catch kapag gantong free to play tapos play to earn na kahit paano, no? So, iniisip ko lang kung paano masusustain yung game kung may mga investor sila, pero titignan natin lahat yan dito. Okay? So, Snake Hero has also 5 turns per day. So, hindi pala siya only. So, 5 turns per day lang tong si Arena Battle. Ayan. So, yung PvP, ito pala yung tinatawag nilang tournament. So, dito naman sa tournament, no, sasali kayo sa madaming player, no? Users have to pay a certain number of tokens. So, sa tournament, para siyang merong fee or yung entrance fee para makasali ka sa tournament. So, yun siya. So, sa Snake Hero, ito yung tinatawag, no, merong Monsta. So, sa mga alam niyo kung ano ibig sabihin ng Monsta, yun, sa may mga ibang Karajugong, Captain, Unice, Arcan, ayan. So, medyo unti pa lang naman yung kanilang NFTs. So, ang total supply nila is 1 billion SNCT supply token. So, ang kanilang team ay 15%, yung LP is 10, staking is 15. So, may staking sila pala dito. Kasi dito mo lang sa tokenomics, malalaman mo na kung ano meron sa kanilang takbo. So, meron din sila tinatawag na advisor and then marketing is 16%. Okay, so sa roadmap,
Q3 pala ata siya nag-start kasi yung skin and other in-game item development. Tapos meron na rin din silang tinatawag na partnership and expansion. Meron na rin yan sila. Tapos meron na rin hindi nila nilagay dito yung audit. Pero na-audit na sila ni hindi Certic ang nag-audit. Si Verychains ang nag-audit sa kanya. So hanggang ang roadmap nila, ang projection nila hanggang Q4 2022, doon papasok si AR, VR design and development. Okay, so malinaw na yan. And then magkakaroon din pala ng metaverse design and development sa Q3. Ayan yung mga importante yung itignan. Pero dito sa Q2, yung sa skins, ayan, basic naman na dito lang naman. So tournament championship, sa Q2 na rin pala papasok to. Okay, so Arena Battle Official, ayan, na Q2 na rin yan. So sa baba, yung art team nila, no, hindi sila docs, ganito yung itsura nila, mga cartoons. So yung CEO nila, si Daniel Pan, so ang ibig sabihin nito is taga Vietnam sila. So kung allergy kayo sa mga Vietnam, nasa inyo na yan kung gusto nyo maglaro. Pero kung free to play naman and then nag-earn, kaysa paglaro nyo yung anak nyo ng mga non-earning games, sila na lang palaro nyo nito. Kaysa naman yung mga non-earning games na kumikita lang yung ibang developer para sa anak ninyo, dito nyo na lang sila ipatry. Okay, so dito naman is may picture naman si Daniel sa kanyang LinkedIn. Pero doon sa kanyang dito sa team, wala naman, pero meron naman silang mga LinkedIn dito. Dito nyo na lang silang tignan. Okay, so mas maganda tignan nyo na rin dito kahit na ba maglalaro lang kayo ng libreng Snake City. Ayan. So dito rin, no, meron din si Henry Tran na meron din siya dito na LinkedIn. So sa communities nila, unti lang, 5. May Telegram, Twitter, Medium. Itong ang YouTube nila, 2 video lang ang meron eh. Yung intro tsaka yung 3 months ago. Tapos sa Discord. Wala pa yung iba dito, like yung beta. Wala pa. Ayan. So lalabas din siya sa iOS and Android. Pero sa roadmap nila, hindi ko napansin kung meron ba silang lalabasan ba sila or magkakaroon kung kailan ang projection para sa iOS or yung sa mobile app. Wala sila kasing projection na nilagay dito sa roadmap nila. Ang nilagay lang is yung coming soon. So hindi natin alam kung anong kailan yan. Okay, so dito naman tayo ngayon sa audit naman nila ni Verychains na natapos yung audit nila noong April 7, 2022, no? So sa findings naman nila is nakalagay na no vulnerability. Ayan, so hindi siya hindi siya BSC, under siya ng AVAX or yung Avalanche Network. Okay, so dito naman sila ngayon tayo sa tinatawag na white paper, sa meron din tinatawag na game story yung sa Snake. Ayan. So sa our team, lahat naman sila may mga LinkedIn. Pero dito kasi sa kanilang website, hindi sila docs. Sa LinkedIn lang. So meron din silang partners and backers. Ava Labs. Ayan. Tapos Avalanche. Lua Ventures. Ayan. SL2 Capital. Unix Gaming. Alam ko merong merong mga Axie Scholar to sa Pilipinas eh. So Excalibur Capital. Verychains. Kasama yan kasi sila yung nag-held ng audit. Tsaka yung Health Blockchain Security. Sa social partner nila, dito pala is medyo kompleto, no? May Telegram ng public, announcement, Twitter, Medium, Discord, and then LinkedIn, and then the email itself. So sa local community, medyo marami na silang community. Ayan, madami-dami na sila. So ang target market nila is medyo maraming bansa, no? So tinatawag na sa training mode. Ayan, so hindi muna natin siya titignan, pero sa training mode, only snakes with the level 7 can play in the training mode. So dapat level 7 ang inyong ahas or snake para kayo makapaglaro. Sa Battle Arena naman, ito yung tinatawag na merong token play or yung tinatawag na insert token para makapaglaro ka. Ayan. 2 free turns to play and an option to buy 1 more turn per day TOC token. So ito yung reward, nakalagay naman dyan. Sa tournament, ito yung sa may entrance fee rin.
yung ticket price, no? Kung sa Earth, Mars, Venus, no, nag-iiba-iba. Pag sa Venus, nasa 3K yung TOC. Token sa Earth is 500. So, may mga rules yan. Minimum of 10 players and can up to 30 players. So, medyo marami-rami, parang guild. So, sa free zone, coming soon. Discovery, coming soon. So, ang mag-uuna lang ay si Training, Battle Arena, Tournament. Itong mga tong tatlo, to follow na yan. So, sa marketplace, ito maging itsura ng UI interface, user interface ng kanilang marketplace. Ayan, cute. Ito, Monster, kilala nyo yan. So, sa starter pack, dito may nakalagay na projection, hindi lang natin alam kung magbabago pa. Like, at least kahit paano dito nakadistinguish na kung magkano. Kagaya dito sa Epic Egg, kailangan nyo na 6K na NCT. Ayan. Pero ang percentage nito ng rarity, meron din dito. Tapos din dito sa rare egg, ayan, meron percentage din para makuha kayo ng mga stars. May mga percentage yan. So, good luck. Sa breeding, kailangan nyo yan ng only snake heroes with level 3 are able to breed. Became adults now, we might say. Ayan. So, meron din nakalagay dito. Sa fusion naman, players need to use 3 snakes. So, ito yung token burning. Palagay ko ito yung token burning nila, no? So, kailangan nyo ng 3 snake, tapos may success rate din dito. So, good luck kung mabasagan or mawalan kayo ng snake. Sa metaverse, ito yung sure na metaverse. Medyo off lang yung graphics. So, sa eggs, Snake City gameplay, players need to have their own snake. Ayan yung kailangan yung mga eggs, no? Yung NFTs. So, Avalanche Network, ayan, ang kailangan ninyo. So, dito is may mga rarity nga talaga. So, an egg needs a 5-day of hatching to become a newborn hero snake. So, medyo matagal-tagal ang hintayin kapag nag-egg kayo. Sa Snake Heroes naman, may mga meron din sila mga element like fire, ice. So, meron din pala. Yan. So, may mga rarity din sila. And then, accessory. Tapos, dalawa yung token nila. Isang NCT. Ayan siya. Ito yung mga classification or utilities ng token nila. Sa TOC naman, ito yung Treasury of the City. Ayan. Avalanche Network din. Ito yung utility or yung kailangan nilang, ito yung paggagamitan ng token na yan. So, sa roadmap din na natin yan, i-skip. Kung gusto nyo sumali sa beta test, punta lang kayo dito sa white paper and then sa tutorial, meron na yung steps kung paano kayo makalagay or paano kayo makapag-start dito kay Snake City or yung mga tinatawag na demo. Okay, so yun pala, medyo matagal-tagal na si Snake City kasi test round 2, session 1 from February 19 to February 23, no? Medyo matagal na pala to. So sa contract audit, wala pa po yung kanilang token, no? So watch out, baka ma-scam. And then nandito yung pinaka-link. Kung gusto nyo makita si Snake City sa audit nila, nandito naman yung link nila. So pwede nyo yung tignan. So sa kanilang Snake City followers, grabe. Meron silang 100,000 followers. Nakakarami. Ay. Okay, so ito yung tinatawag, no, sa April. Ayan yung coming to Avalanche na po yan. So, Snake City. Upcoming ID on Avalanche si Snake City. So, kahit pa paano may free-to-play naman sila dito kung gusto nyong itry si Snake City. Pero grabe yung community niya kasi daming response at retweet nito. Unlike sa iba. Pero kasi naman dito, 100k naman yung kanilang followers. So, sobrang dami. Okay, so yun lang muna ang ating insight regarding dito kay Snake City. Okay lang po. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Snake City. Salamat.